Banggit po ni Senate President Cheese Escudero that there will be government officials who will be attending yung next hearing ng Senate on the arrest of former President Duterte. Sino-sino po ang mga ito? And does this mean na nagbago na yung stand ng palasyo pagdating sa pagdalo ng mga opisyal sa Senate investigation? Sa ngayon po ay according po sa office po ni ES, as we speak, hindi pa po ako nabibigyan ng anumang detail kung nakatanggap na po sila ng invitation. Pero so dapat sa invitation nakalagay po sana kung sino yung mga tao na iimbitahan. Pero nagbigay na po ng listahan ang Office of the Executive Secretary yung maaaring dumalo po sa nasabing hearing. Nakalista po rito si Secretary Jesus Crispin Remulla ng DOJ, Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, and Chief State Counsel Dennis Arvin Chan. Makakasama at nilagay din po namin sa listahan si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique A. Manalo, Philippine Center on Transnational Crime Executive Director Alcantara, PNP General Romel Francisco Marbil, and General Nicolas Torre. From DMW, si Secretary Hans Gakda. Kasama rin po si Special Envoy Marcos Lacanilaw. And from the SEC, Attorney R.J. Bernal and Attorney Ferdinand Logi Santiago. What led the palace to reconsider? Kung nagkausap man po sila ni Senate President Cheese Escudero, binigyan din po natin ng pagrespeto ang kanyang hiling. Kaya, provided of course, ito hindi naman din tatalakay sa executive privilege na mga issues. Pero to be clear, ma'am, these officials can still invoke executive privilege during the question and answer, no? Opo. Thank you po. Maricar Sargan, Brigada. Good morning po, Yusek. Mahingi lang po namin yung reaction ng Palace regarding sa sinabi po ni Senator Bato de la Rosa nakaraan na it is moral obligation daw po ng Senate Committee on Foreign Relations to share their findings with US President Donald Trump para raw yung owner ng chartered jet na ginamit para ihatid si dating Pangulong Duterte sa The Hague ay mapanagot regarding po ito doon sa EO na inilabas po ni Trump February 2025 to sanction yung ICC. And ano pong reaction dito ng Palace? Of course, nakita po natin, nabasa po ang executive order at natinignan po natin ang definition ng ally. Ally of the United States. Sinasabi po dito na ang ally na term na ginamit po dito sa executive order ni President Trump, una, the government of a member country of the North Atlantic Treaty Organization or NATO, and a government of major non-NATO ally, as that term is defined by Section 2013, Paragraph 7 of the American Service Members Protection Act of 2002. Nung tingnan po natin ang definition ay lumalabas dito sa section, sa paragraph 3, ay parang na-enumerate po ang mga bansang Australia, Egypt, Israel, Japan, Jordan, Argentina, and the Republic of Korea and New Zealand, or Taiwan. Pero nung tinignan po natin, ang paragraph 7, lumalabas po dito that the term non-NATO ally means a country that has been so designated in accordance with Section 517 of the Foreign Assistance Act of 1961. So nakita po rin natin na ang bansang Pilipinas ay tinuring at na-designate po na major non-NATO ally. So lumalabas po na party po tayo sa nababanggit po na executive order. Pero maliwanag din po sa sinabing executive order na dito po sa bandang, sa akin po ay page 9. Okay? And I quote, the United States remains committed to accountability and to the peaceful cultivation of international order, but the ICC and the parties to the Rome Statute must respect the decisions of the United States and other countries not to subject their personnel to the ICC's jurisdiction.
consistent with the respective sovereign prerogatives. So, ibig sabihin po nito ay ginagalang din naman po ng bansang Amerika sa pamamagitan ng executive order na ito kung ano man po ang prerogatibo or prerogatives ng bansa na miyembro po, no, ng ally, na tinatawag na ally ng US. So, kung ano man ang naging prerogative ng bansa natin, ito naman din po ay igagalang ng bansang US. Regarding po dun sa sinabi ni Senator Bato, the EO that was signed by US President last February 6 imposing sanction dun sa mga ari-arian. Kasi ang parang gusto po ni Senator Bato na kung sino daw po yung may-ari ng chartered plane na ginamit, kung may ari-arian man daw sa US is mapanagot. Kaya nga po, kaya ko po binasa itong provision na ito at nilalaman ng executive order kasi ginagalang po ng bansang US kung ano yung prerogative ng bansa. Kung ang bansa po natin at ang pamahalaan natin ay nagkaroon ng pagdedesisyon ayon sa ating RA 9851 at sa pakikipag-cooperate sa Interpol, yun naman po ay hindi naman po hahadlangan ng US at irerespeto po nila yung sovereign prerogatives ng bansa. So, wala po ako nakikita na maaaring maging dahilan ni Senator Bato para siya ay tumakbo sa US para humingi ng tulong para ma-freeze yung asset ng may-ari ng aircraft. Thank you, ma'am. Sam Medinilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Itatanong lang po namin kung meron na pong initial update yung administration kung ano yung magiging sectors na affected ng tariff, reciprocal tariff from the US. Okay, ganito po ipagpapaliban ko muna po yung detalye patungkol dyan dahil alam ko po ay mayroon pong aksyong gagawin na papabor naman po sa ating bansa. Pero hindi ko po muna maibibigay yung detalye hanggat hindi pa po nagiging final ang mga pag-uusap patungkol dito. Pansamantala po. Pero yung initiative po na yan will be led by President Marcos or the economic managers po? Ibibigay ko po yung detalye kasi alam ko po ay maganda naman po ang magiging action dito. Hindi ko lang po masasabi yung detalye. Sige po. Hanggat wala pa pong nagaganap na aksyon kasi meron na po kasing mga plano. Pero saka ko po ibibigay sa inyo yung mga detalye kapag ka po naging final na po yung plans. On another question po ulit, do you agree that the Philippines imposes a 34% tariff on US goods? Ito po kasi yung naging basis ng US doon sa pag-impose ng 17% discounted tariff raw. Yung sabi nila 34% raw yung in-impose natin doon sa mga US goods. Does Philippines agree doon sa computation ng 17% tariff na in-impose sa atin? Yun po, kasama po sa pag-aaralan. At muli, sasabihin ko po sa inyo yung detalye ko ano po yung maaaring maging action dito ng Pilipinas. Meron po kasi, ang pamahalaan po natin sa pamumuno po ng ating Pangulo ay meron po talagang plano for this. Last na lang po for my part. May na-mention rin po ba na ang Philippines makikipag-cooperate with other ASEAN countries for a joint response dun sa reciprocal tariff? Ibibigay ko po yung detalye kapag meron na pong naganap na pagpupulong, kung meron man. Sige pa, ma'am. Thank you po. Last two questions. Ace Romero, Philippine Star. But Yusek, can you confirm reports na nag-meeting po yung Pilipinas with or other ASEAN countries with regard to this? At least that, meron ba tayong naging pagpupulong with regard to the tariff? Hindi ko po, muli gustuhin ko man po sagutin yan at kung ano man po yung aking nalalaman. Hindi ko pa po pwedeng maisabi yung detalye hanggat hindi pa po sa akin ibinibigay kung ano man po ang magiging resulta, kung may magiging resulta sa anumang pagpupulong. Kapag ka po naganap na po ito, ibibigay ko po sa inyo. Finally, Raquel Bayan, Radio Pilipinas. Sek, kukuha lang po kami ng reaction kaugnay doon sa pagtaas po ng retail compliance o yung bilang po ng mga nagbebenta ng baboy na sumusunod doon sa itinakdang MSRP ng pamahalaan po. Good news po yan. Kung sumusunod po talaga sila sa request ng ating administrasyon, ng pamahalaan, sa pamumuno rin po ni Secretary Laurel, napakamalaking bagay po yan. Kasi tandaan po natin,
nung una ko po itong inulat ay siya po mismo ang nakipag-usap sa mga supplier po, lalo na po ng pork para po mapababa ang presyo. At maganda naman po na senyalis yan na sumunod po ang mga suppliers at yung mga nagbebenta po sa market. Ano po kayong gagawing action ng pamahalaan para mapataas po yung supply ng baboy sa bansa sa gitna po ng mga panawagan na sana daw po mas mag-focus sa repopulation ng baboy more than sa pag-i-import po? Actually, ngayon po ay sinasagawa na rin po ang yung pagbabakuna po sa mga baboy para po maiwasan po yung pagkakasakit nila at hindi tayo masyadong mabawasan ng supply. At maliban pa po dyan ay nagkaroon na rin po ang DA po, in-announce po ang pag-overhaul ng 3 dekada na MAV o yung Minimum Access Volume System for pork imports para po makakuha pa rin po tayo na mas mababang presyo kung mag-i-import man po tayo ng baboy. Okay po? Thank you very much, Yusek Claire. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps at magandang tanghali para sa Bagong Pilipinas.